natin siya naalagaan, magkakaroon tayo ng sakit sa bato. So, dalawa yan eh. Sabi ko, dalawa ang tigalinis ng katawan natin, yung atay natin at yung bato. The Lord was wise enough to give us 2 kidneys kasi sabi niya, kailangan to ng tao. Pag hindi kinaya ng isa, sasagapin ng pangalawang bato. Kung ano yung hindi magagawa, ng unang bato. So, parang mag-asawa lang, partners in life. Kung ano yung hindi kaya, pag napagod yung isa, nagka-problema isa, gagawa ng pangalawang bato para tulungan siya. That's why we have 2 kidneys. So yung kidneys na yan, isipin nyo, yan yung tigalinis ng katawan natin. Gagawa yan ng ihi. Doon sa pula papasok yung maduming dugo. Lahat ng mga maduming inipon natin sa katawan natin, papasok sa kidney, yung factory na tigalinis. Pag nalinis na, lalabas doon sa kulay blue. Yun yung malinis na. Lahat ng dumi na sinalang ng factory, doon pupunta yung tinatawag na ureter, yung kulay pink. Yan na yung ihi. Kasama na lahat ng dumi na hindi kailangan ng katawan mo. Diyan yan pupunta. Pag tinignan mo yung loob ng bato, yung tigalinis, yung janitor, ang pangalan nila nephron. Yung nephron, yun yung sumasala. Yun na nagdedetect, ano ba yung sobra, ano ba yung kulang, ano yung kailangan kong tanggalin, ano yung kailangan kong itangkong sa ihi, ano yung hindi kailangan. So gagawin at gagawin niya yan, hanggang kaya niya lahat yan, gagawin niya, sasalain niya, aayusin niya lahat ng mga yan. So what are the functions of the kidney? It's important for you to know this kasi pag yung bato pumalya at parehong sumuko ang dalawang bato, yung function na yan yung mawawala. Diyan lalabas kung yung sakit na magkakaroon tayo. So ano yung una? Sabi natin, galinis, di ba? So yung sobrang kinain natin na lechon, yung sobrang kinain natin na alat, yung sobrang tubig, soft drinks, or whatever man na pinasok natin, yung herbal, hindi naman kailangan, yung vitamins na hindi naman kailangan, siya ang nilinis yan. Kaya hindi ka magmamanas kung normal ang bato mo. Kasi hindi mo kailangan, ilalabas niya, itatapon niya. Ano pa? Tigalinis, yung pula sa dugo, meron siyang ginagawa para mahinog ang pula sa dugo. Kaya yung mga may sakit sa bato, hindi nakukuha sa mga atay lang, sa mga malunggay, meron kailangan silang injection, yun yung ipawiti na tinatawag natin, nakapalit kung ano yung dapat na ginawa ng bato. So namumutla sila, may symptoms sila ng pamumutla. Ano pa yung kailangan? Kapag ang bato ay palyado, yung BP dahan-dahan tumataas. So maaaring yung high blood ang nag-cause ng sakit sa bato, o yung high blood ay sintomas na magkakaroon ka o meron ka ng sakit sa bato. Kasi yung panggawa, pang-control ng pagtaas baba ng blood pressure, yung bato ang nagsasabi dyan. Isa yan sa mga nagsasabi sa katawan natin. Vitamins, bakit may vitamins? Yung calcium na tinatawag natin para sa buto, yan kasama sa ginagalaw ng bato natin. Kung kulang o sobra, meron siyang taga-sense, siya yung magsasabi, kailangan kong dagdagan ito, kailangan kong bawasan ito. So may role siya sa buto, sa mga vitamins na pinapasok natin. Yung pag-metabolize ng mga vitamins na kailangan para magamit, siya rin yung mga portion na nandyan. Ang importante, lagi natin natatandaan yung potassium para sa mga may sakit sa bato, dyan yung takot sila sa potassium na tumataas kasi nakakahinto ng tubig ng puso. So isa yun, kapag sobra yung potassium, ilalabas niya. Pero what you don't know is potassium also has a role in terms of yung sa blood pressure natin, in terms of yung paggalaw ng mga muscles sa katawan natin, mula sa pagtibok ng puso hanggang dun sa paggalaw ng mga muscles sa dito, sa kamay, sa dito ka, everywhere na muscle, it has a role on that. So calcium, potassium, sodium, yan yung mga nasabi kanina. So, paano malaman kung may sakit sa bato? Para sa inyo, mararamdaman nyo, parang nangihina kayo, parang kumukonti yung ihi. Yung iba, hintayin mamanas at saka magpapacheck up sa doktor. Ano pa? Ang unang-una na hindi nyo pinapansin, yung mabula yung ihi nyo. Yung parang soft drinks, pag nagtapang kayo, may bula-bula ang ihi. Isa pang hindi nyo pinapansin, yung ihi nyo nagkukulay siya. Namumula yung tinatawag natin. Parang iced tea na ganyan, o malabnaw na Coca-Cola, yung mga ganyan. O yung madalas parang nakaihina, o parang ang tagal bago makalihi, yung mga yan. O sa gabi, bangon ng bangon para umihi, nakahiga na, gising ka ng gising, hindi ka naihi. Those are the early signs. But the thing is, kung hihintay mo yung traveling ng kailangan ito, yung mabilis na pagod, yung mga kilos, parang naglilihi, nagsusuka mapaityog ng lasa. If you look at this, ito yung gagawin ng doktor, yung stages ng chronic kidney disease. Pag nakita nyo, kung hintayin nyo may sakit na kayo, may mararamdaman, ano na lang magagawa ni doktor? Magagawa na lang niya yung komplikasyon, pipigilan, ihahanda ka sa dialysis sa transplant, at
at magta-transplant ka at magda-dialysis. So what's important for you to remember, sabi nga nila silent, kung hihintayin mo yung mga sinabi ko, halos wala nang magagawa ang doktor kung hindi ihanda ka sa dialysis o transplantation. Pagpigil ng competition. And that is why it's up to you. Because all those things ahead of time, you will be the only one to decide when you're going to do that, when you're going to check yourself for that. So that's the important thing. Walang magagawa ang doktor kung hindi ang pasyente, ang may katawan, ang pupunta sa doktor at tatanggapin na kailangan kong bantayan yung sarili ko. Baka meron ako dito, baka meron actually yung kapamilya mo, yung kukulitin mo. Yung importante rin yun eh. So how do you know? Madalas, ginagawa natin yung dugo lang, yung mga blood chem na ginagawa natin, yung creatinine, yung mga cholesterol, yung mga sugar. We forget, ano bang ginagawa ng bato? Ihi, di ba? So, hindi lang yung dugo ang kailangan ma-check sa inyo. Ang pinakamaagang makikita na may problema ka sa bato, ihi yan, urinalysis, and that's what they're doing right now. So, siguro yung mga hindi pa, urinalysis na kayo dyan, pa-check na kayo dyan. Yung mga nandito, magtawag na kayo, mag-text kayo, or whatever, because it's here right now that you can find out if you are at risk, if you can still do something about it at hindi dialysis at transplant lang. Pag-uusapan natin. And it's just not getting the creatinine. What's important is, yung doktor na titingin ng creatinine nyo, sasabi ko yung doktor na titingin ng creatinine nyo, kukunin niya yung cellphone niya, papasok niya yung creatinine doon, merong app, sasabihin nung ilang percent ang function ng bato niya. Pag sinunod niya yung normal value dun sa laboratory, tinignan niyo, sabi, ay, okay pa, normal value. Wala ko sakit. Mahuhuli kayo. Depende sa edad mo, depende kung babae o lalaki ka. Kahit na pare-pareho yung normal na creatinine niyo, pag kinonvert yung sa maaaring yung sa edad na 20 anyos, na pareho ang creatinine sa 30 anyos sa 50 anyos, maaaring yung 50 anyos, 30% na lang ang function. Kung 30 anyos, maaaring 40% na lang yun. Kung 20 anyos, maaaring sabihin natin, mga 60% pa. So you do not rely on just the blood. It has to be converted. May app lang po yan. Napasok ng doktor yan. So makita niyo po si doktor, nag-check yan sa app. So yun yung sa blood. Not just the normal value of your creatinine, but the percent function. Ano pa? Yung sa ihi. Tinitignan sa ihi, makikita nyo sa urinalysis, pero doon yung albumin, yung protein. Ordinary urinalysis lang, hindi nyo titignan kung merong albumin o protein. Albumin yung protein sa ihi, sinyalis siya ng pamamaga ng bato. Mas mataas yung protein, mas malaking pamamaga. Maga pala ang sinasabi natin. Yung dugo, yung peklat, yung amount ng peklat. Pag gusto natin maabutan, di ba, hindi peklat. Kasi mag-peklat, wala na tayo magagawa. Pag maga, you can do something about maga. You can help decrease the inflammation. You can do something to prevent scarring. Pero kung scar na, yun yung problema. Nalilimutan kasi natin yung ihip mo sa putay. Ano pa? Kung laging may dugo, laging may nanan sa ihip, kahit nagamot ka kayo ng gamot, warning yan. So you can get a lot from the urinalysis, more than you can get from the blood exam that you take, the creatinine. So important, dalawa yan. Ihip at bato na creatinine. And better than your urinalysis will be your UACR. Pag sinabing UACR, urine albumin creatinine ratio. Ito directly susukatin gaano kadami, ilang gramo ng protina ang nandun sa ihi mo. Mas maraming protina ang salised, mas malaki ang problema, mas malaki ang kailangan gamutin, mas mabilis na nasisira ang bato. 3 months. Bakit 3 months? Kung nag-check ka ngayon, hindi nag-okay after sa susunod na buwan. Sa susunod na buwan, chinek mo ulit. Andun pa rin yung protina, andun pa rin yung dugo, andun pa rin yung nana. Yung krea mo, imbis na tumaas, imbis na gumanda, umabot yung percent ng function. 3 months. Pag lumagpas ka ng 3 months, chronic kidney disease ka. Ibig sabihin, nandun ka na sa daan, na ikaw ay candidate, na ikaw ay magdadialysis, ikaw ay magta-transplant. O kung ayaw mo mag-dialysis at mag-transplant, hihintayin mo na kumingaling mo. Okay? So yun yun, 3 buwan lang po. It's important for you to find out now kasi you only have 3 months for you to get this over with, for you to have this check, for you to reverse all these things which can still be checked. 3 months lang. So kung kayo nakitaan ng infection sa ihi o sinabi may dugo sa ihi, huwag kayong pampante na ginamot, you have to check. Nandun pa ba siya? Kung lagi siyang nandun,
better watch out and better ask for help and better get screened. Okay? So what else do you need to know? Pag sinabing chronic kidney disease, ibig sabihin, pareho kaliwat ka ng bato, sumuko na. Hindi niya na kaya kung ano yung nangyayari sa kanya. Maiipunan at maiipunan siya ng problema. Ganitong karami ang Pilipino na may sakit sa bato. Sabi daw yan, pag i-convert mo, kada isang oras, merong isang Pilipino na nalalaman na may sakit sa bato. So, ibig sabihin, sa isang araw, 24 na Pilipino ang nalalaman may sakit sa bato. And the sad part is, dahil hinihintay na lang na merong maramdaman, by the time yung isang Pilipino na yun, yung 24 na Pilipino na yun, malaman na may sakit sila sa bato, si doktor ang sasabihin na lang sa kanya, handa ka na sa dialysis. Dahil hindi na agang nakita. Yun lang yun. Remember, hindi magagawa ni doktor na makita kung si pasyente, si tao, mismo na may katawan, hindi gagawa ng paraan para malaman. Kaya dumadami. Kasi yung may katawan, hindi madalas na ginagawa ng paraan para